Good day everyone, good day ma'am, cute na sad girl. We were group 2 and we will discuss the creating database in tables. Sana makinig po kayo at huwag po kayong galaw ng galaw. Yun lamang po. Today, we will talk about the different types of databases, where they are used, and what to consider when creating tables. Databases are important in managing information because each type is designed for specific needs. Choosing the right one helps make a system faster, more scalable, and more reliable. Let's go through each type and understand their purpose in a simple way. Also, after this discussion, mag-show din po kami ng demonstration kung paano mag-create at manage ng database para ma-apply natin kung ano yung i-discuss natin ngayon at pag-aaralan. Okay, so ang first type ng database na meron tayo dito is yung relational databases or RDBMS. Ginagamit ito kapag ang data ay highly structured, ibig sabihin may clear na format or relationship sa bawat data. Ang mga application na nangangailangan ng complex queries at transactions tulad ng mga financial systems, customer relationship management, at human resources management systems ay gumagamit ng relational databases. Next naman ay meron tayong NoSQL databases. Ito naman ay para sa mga malalaking volume ng unstructured o semi-structured data. Bagay ito sa mga system na may big data na hindi structured o kailangan ng horizontal scalability. Ginagamit ito sa mga real-time processing, content management systems, at mga applications na mabilis mag-scale. May tatlong pangunahing type ng NoSQL databases. First is yung document-oriented. Example nito yung MongoDB. Ito ay isang database na nagsustore ng data sa JSON-like documents, kaya flexible at perfect para sa apps tulad ng e-commerce. Next naman, meron tayong key value stores. Ang isa naman sa mga example nito is yung Redis. Ito ay isang key value store na super bilis dahil nakastore sa memory kaya madalas gamitin sa mga caching at session management. Next and last is yung wide column stores. Ang example naman nito is Cassandra. Isa itong wide column database na kayang mag-handle ng massive data sa maraming servers. Kaya, ginagamit ito sa mga big data at real-time analytics. Number 3 is ang graph databases. Kapag ang data ay may complex na relationships o connections, mas maganda gamitin ang graph databases. Ito ay okay sa applications tulad ng social networks, fraud detection, at network analysis. Halimbawa ng mga graph databases ay yung Neo4j at Amazon Neptune. Next naman is ang ating time series databases. Ang time series databases ay ginagamit para sa data na naka-index sa oras. Halimbawa, ang mga IoT sensors, financial market data, at system monitoring ay gumagamit nito. Ang mga databases na ito ay optimized para sa pag-handle ng mga data points na may kasamang timestamps. Okay, next naman is yung in-memory databases. Ang mga in-memory databases ay tumatanggap ng data sa RAM para mabilis ang access. Ginagamit ito sa mga application na kailangan ng real-time ang processing o high-speed analytics tulad ng caching at high-frequency trading systems. Number 6 is yung spatial databases. Ginagamit ang spatial databases sa geographic o location-based data. Kung may application na kailangan mag-manage ng maps, GIS or Geographic Information Systems at location services, dito nagagamit ang spatial databases. Object-oriented databases. Kapag ang application ay may mga complex data structures, ito ang tamang database. Sa ganitong database,
Ang mga data ay tinitreat bilang objects na may attributes at methods, parang sa OOP or Object-Oriented Programming. Ginagamit ito sa engineering at scientific applications. Distributed databases. Ang distributed databases ay ang mga database na hinahati ang data sa iba't ibang servers. Ginagamit ito sa mga cloud computing environments, mga global enterprises, at mga system na nangangailangan ng high availability. Ito ay nakakatulong para mas mataas ang performance at may fault tolerance. Columnar databases. Ang mga columnar databases ay maganda sa mga analytical queries at data warehousing. Ang data ay naka-store by columns at hindi rows, kaya mas mabilis mag-query kung nag-a-analyze ng specific columns. New SQL databases. Ito naman ay mga relational databases na may mga features ng NoSQL. Pinagsama nito ang ACID compliance ng relational databases at horizontal scalability ng NoSQL. Ito ay para sa mga high transaction volume applications tulad ng mga financial systems. Halimbawa nito ay yung Google Spanner. Pagdating naman sa database design, kapag gumagawa ng database, isa sa pinaka-important na part ang paggawa ng mga tables. Marami tayong kailangang i-consider sa paggawa ng tables para ma-make sure natin na efficient at madaling gamitin ang database. Ilan sa mga kailangan nating i-consider ay So, first is yung data types. Dapat tamang data type ang pipiliin mo para sa bawat column. Depende sa type ng data na ilalagay mo. Halimbawa, kung text lang ang data, varchar ang data type na gagamitin mo. Kung numbers naman, int o decimal ang data type na gagamitin. So, ang next na kailangan nating i-consider is yung normalization. Ang normalization ay ang process ng pag-reduce ng redundancy ng data o ng mga duplicate na data. Ino-organize nito ang data para maiwasan ang mga anomalies sa update, insert at delete operations. Next naman is ang primary keys. Kailangan may primary key sa bawat table para ma-sure natin na unique ang bawat record. Ito rin ang ginagamit para gumawa ng relationship sa iba't ibang tables. Ayan. Foreign keys. Ang foreign key naman ay ginagamit para mag-connect ng mga table. Ito ay nag-help para mapanatili ang referential integrity ng database. Ibig sabihin, make sure nito na ang data ay isang table, ang data sa isang table ay may valid na reference sa ibang table. Okay, indexes. Kapag madalas na ginagamit ang isang column sa queries o joins, magandang maglagay ng index. Nakakatulong ito para mag-speed up ang pag-query pero kailangan ding i-balance dahil ang sobrang daming index ay nakaka-apekto sa performance ng insert at update operations. Constraints. Ang constraints ay mga rules na nagsa-stop sa pag-enter ng valid data. Halimbawa, pwede mong gawing not null ang isang column para hindi ito maging blanco o kaya unique para hindi magkapareho ang mga value ng column. Number 7 naman is yung default values. Pwede ka ring mag-set ng default values para sa mga columns. Halimbawa, kung walang value na in-insert sa column, may default na value na iprompt. Number 8, null versus not null. Dapat ayusin kung ang isang column ay okay lang na walang value or null, o kailangang may value or not null. Kung required, dapat ito'y not null.
Number 9, auto-incrementing columns. Para sa mga unique ID or primary key, mas madali kung gagamit ka ng auto-incrementing columns, kung saan ang database na mismo ang mag-generate ng unique value para sa bawat record. Number 10, naming conventions. Importante ang consistent naming conventions para madaling maintindihan kung anong data ang nasa bawat column at table. Kapag mali ang pangalan ng column, magkakaroon ng confusion sa mga ibang developers. Number 11, partitioning. Kung malaki ang table, pwede mong i-partition ito based sa ibang criteria tulad ng date ranges o key ranges. Makakatulong ito sa performance at data management. Audit trails. Magandang maglagay ng metadata columns tulad ng created_at, updated_at, user_ID para matrack ang mga pagbabago at audit purposes. Number 13, data volume and performance. Bago mag-design, kailangan mo rin i-consider ang dami ng data at ang performance requirements. Kung expected na malaki ang data volume, kailangan ng scalable design. Number 14, documentation. Mahalaga na ang database design ay well-documented. I-document ang purpose ng bawat table, ang relationships sa ibang tables, at ang mga specific considerations. And number 15, testing. Bago ito gamitin, kailangan mong i-test ang table design gamit ang mga representative na data para makita kung may mga issues sa design. By carefully considering these factors, you can create well-designed tables that contribute to a robust and efficient database system. The goal is to strike a balance between normalization, performance, and usability while adhering to best practices in database design. Basically, ang paggawa ng database tables ay isang masusing proseso na kailangan ng tamang balance ng normalization, performance, at usability. Kailangan ding maging scalable ang design upang mag-grow ang system sa future na hindi magkaproblema. Proceed naman tayo sa ating demonstration para mas maintindihan natin ng mabuti. So, proceed naman tayo sa demonstration namin para ma-visualize natin kung paano mag-create ng database at tables. Sa example pala na ito guys, we are creating a simple database system for a company, which includes several tables like employees, departments, projects, and sales data. These tables are designed to manage and store data like employee information, department details, project assignments, and sales data. First, kailangan natin mag-create ng database. Sa pag-create nga pala ng database, specifically, sa local host na gamit natin, if I'm not mistaken, may two ways para makapag-create ng database at tables. First, you can use yung manual database creation. Dito, hindi tayo gagamit ng SQL code. It's more on insertion. Mano-mano mong i-input yung database at tables. Let me show you a brief example lang. So, click lang natin yung new. And then, ito yung sinasabi ko kasi, graphical interface siya. So, sa database name, lalagay natin yung database name natin. Lagay natin tutorial. Yan. And then, click lang natin yung create. Super dali lang niya kasi, andito na agad yung ating database. After mo makapag-create ng database, ganun pa din, kung gusto mo ng manual, pwede kang gumawa ng table
name, ganyan, and yung rows, and then create. But, you can use that. Kasi, kung yan yung mas prefer mo. Pero, sa demonstration na ito, gagamit po tayo ng SQL code or SQL command para makagawa ng database at tables. So, click lang natin ulit yung new SQL. Mas madali ang manual creation dahil graphical interface ang ginagamit, pero mas flexible at efficient kasi ang SQL code, lalo na kung kailangan mong gumawa ng maraming tables o gusto mong i-automate ang database setup. Kaya sa demonstration na ito, gagamit po tayo ng SQL code. So first, we create a new database called CompanyDB. So, ito yung code natin. Itong create database, ito yung SQL command. Tapos, yung CompanyDB, ito naman yung name ng ating database. So, this will serve as the container for all the data we are about to store. So, itong code na to, ayan, i-go lang natin. And, ganun din, madali lang din kasi andyan na yung name ng ating database. So, click lang natin yung CompanyDB and then click ulit natin yung SQL para makapag-proceed naman tayo sa pag-create ng tables. So, first na gagawin nating tables is yung tables para sa employees. So, ito yung code natin sa pag-create ng tables para sa employees. So, the employees table stores information about employees such as their name, ito, tapos department and salary, kung saang department sila at yung salary nila. We're also setting up a primary key which is itong employee ID. Ayan. Which uniquely identifies each employee. Notice that the employee ID is set to auto-increment, meaning, ayan, it will automatically generate a unique ID for each new employer record. Yung auto-increment means employee ID will automatically increase as we add new records. Tapos, dito naman sa, eto guys, yung check constraint ensures that the salary must always be greater than 0. So, ayan yung ating code para sa employee. I-click lang natin yung go. And, ayan. Meron na tayong table para sa ating employees. Okay, and then, next naman, kailangan natin ng department table. This table stores the departments in the company. Each department has a unique department ID. So, click lang natin ulit yung go. And same process. Okay, the project tables stores details of different projects. Each project is assigned to a department and we use a foreign key. Ito. We use a foreign key to link the project to the correct department in departments tables. Click lang ulit natin yung go para makapag-create tayo. And then, so, next naman is yung pag-insert natin ng data. So, ito nga pala guys, yung code sa ating pag-insert ng data sa mga tables. So, huwag yung i-mind ito kasi comments lang ito para mas hindi magulo tignan yung ating code since madami sila. Ayan. So, here we add some initial data to our tables. We add a few departments like sales, HR, and IT. Ito sila. And then, we also insert some employees specifying their department and salary. Ito. Dito guys. Ayan. And this one.
We also add projects linking them to specific departments. Here. Yan. Itong mga to. And then, click lang natin yung go. So, na-insert na natin sila. Let's check kung may mga na-insert talaga. Ayan. So, ngayon, i-display naman natin yung employee name, salary, and department. So, gagamit tayo ng query to join employees and departments. So, ito, dinademonstrate nito kung paano yung foreign key nagagamit to link the two tables. So, ito yung code natin. So, sinelect natin yung first name, last name, salary, and departments. Tapos, manggagaling sila sa employees. Tapos, i-join ng department. Mag-join yung employees and department. So, i-run lang natin. And, yan. Nag-show na yung employees with their department and salary. So, si John, ito yung last name niya. Yung salary niya is, ilan to? 50,000. So, ang department niya is sa sales siya. Tapos, si Jane Smith naman, 60K. Tapos, sa HR department naman siya. Next is, i-test naman natin yung check constraint violation. So, click lang natin yung company DB, SQL, and then yung code. So, ito yung code natin. Pero, ang expected na output natin is makakakuha tayo ng error message. So, let's go. Ayan. So, may error siya na ito. Next naman, proceed naman tayo sa testing, partitioning, and sales data. Here, we insert some sales data into the sales data table. Since the tables is partitioned by year, the data will be inserted into the corresponding partitioning based on the sale data. So, run lang natin. Ayan. Click natin yung sale data. So, ayan na siya, guys. So, itong demonstration na to, showcase niya kung paano mag-set up ng tables with different constraints, indexes, and relationships in a relational database. By creating tables like employees, departments, and projects, and using features like auto-increment, foreign keys, check constraints, and partitioning, we can create a solid foundation for a database that's efficient, scalable, and easy to manage.